Maagang-maaga pa lang ay gising na si Vince Cruz. Nasa sahig ang dalawang maleta niya. Tahimik siyang nag-iimpake. Sa kabilang kwarto, may narinig siyang mahinang yabag ng paa. "Papa?" Tawag ng kanyang anak. Napalingon si Vince. Nakatayo sa pintuan ang anak niyang si Mia. 8 taong gulang, magulo ang buhok at nakapikit pa ang isang mata sa antok. "Gising ka na pala," sabi ni Vince, pilit na pinapakalma ang boses. Lumapit si Mia at umupo sa sahig sa tabi ng maleta. "Bakit ang aga mo pong nag-iimpake?" "May trabaho si Papa sa malayo," sabi niya. "Malayo po ba?" Tumango si Vince. Oo." "Saan po?" Napakamot si Vince sa batok. "Basta malayo, sa isang maliit na bayan sa tabing dagat." Napakunot ang noo ng bata. "Malayo po ba yun sa Maynila? Mas malayo pa sa bahay ni tita?" Napangiti si Vince ng bahagya. "Mas malayo pa." Tahimik si Mia sandali. Tinitigan nito ang maleta. "Magtatagal ka po ba ron, Papa?" Parang may maliit na bato na dumagan sa dibdib ni Vince. Hindi niya agad nasagot. "Sandali lang," sabi niya sa wakas. "Sandali lang ako ron, anak. Saka palagi naman akong tatawag sa inyo. Pupunta ako ron para magtrabaho. Para magkaroon tayo ng pera at mabili ang mga pangangailangan niyo ni Lola." Lumapit si Mia at yumakap sa kanya. "Pwede po ba kitang samahan?" Napapikit si Vince sandali. "Hindi pa ngayon." "Bakit po?" Napangiti siya. "May school ka pa." "Pwede naman po akong lumipat?" Napatawa siya ng mahina. "Ang bilis mo namang magdesisyon." Ngumuso ang anak niya. "Siyempre, para masamahan po kita." May kurot na naman sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Magtuturo si Papa sa mga batang hindi nakakarinig." Napakunot ulit ang noo ni Mia. "Hindi po nakakarinig?" Oo." "Paano po sila nag-uusap?" Tanong pa ni Mia. Sign language." Narinig nila ang mahinang ubo mula sa kusina. Pareho silang napalingon. "Si Lola?" Bulong ni Mia. Tumayo si Vince. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa harap ng mesa. May hawak na tasa ng mainit na gatas. Payat na ito ngayon kumpara dati. Mas maputla pero kaya pa naman kumilo sa bahay. "Ma, dapat nagpapahinga ka pa," sabi ni Vince. Ngumiti ang kanyang ina. "Alam kong aalis ka ngayon. Hindi ko gusto na umalis ka ng dahil sa akin." Umiling si Vince. "Hindi lang naman po dahil sa'yo." "Vince." "Ma." Mahina ngunit matigas ang boses niya. "Trabaho lang po ito. Mas mataas kaysa sa dati ang kikitain ko po kaya tinanggap ko. May libreng tirahan naman po ako ron. Malayo pero kakayanin naman po." Napabuntong hininga ang kanyang ina. "Dapat ako na lang ang nagtrabaho ulit." Napailing si Vince. "Ma, may sakit ka po. Saka palagi na po kayong nagtatrabaho para sa akin nung bata pa lang ako. Hayaan niyo naman po na ako naman ang mag-alaga sa inyo. Ang magtrabaho para po sa pamilya natin. Hayaan niyo na akong gawin ito." Ngumiti ang kanyang ina at hinaplos ang mukha niya. "Magaling kang guro." Napangiti si Vince. Palagi naman ang kanyang ina ang unang nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Kaya kahit nakakaramdam ng hirap, kinakaya niya pa rin. Pagdating ng umaga, nasa pier na si Vince. Dala niya ang kanyang mga gamit. Maingay ang pier, ngunit sa loob niya parang tahimik ang lahat. Mahaba ang naging biyahe. Maalo ng dagat. Nakaupo siya sa tabi ng bintana. Pinapanood ang kulay ng tubig na nagbabago mula sa maitim na asul hanggang sa maputlang berde. Pagdating ng hapon, nakita niya ang maliit na bayan. Isang bayang malapit sa dagat. May mga bangka sa baybayin. May mga bahay na gawa sa kahoy. May mga punong niyog na dahan-dahang gumagalaw sa hangin. Tahimik ang lugar at parang mabagal ang oras. Pagbaba niya sa pier, may lalaking lumapit. "Ikaw ba si Vince Cruz?" "Opo." Nakangiti ito. "Ako si Mang Lito, driver ng school. Pinapasundo ka sa akin." Kinuha nito ang isang maleta. "Halika."
Sumakay sila sa lumang van. Habang bumabiyahe, napansin ni Vince kung gaano katahimik ang bayan. Ilang bata ang naglalaro sa kalsada. May mga tindahan na kalahati lang ang bukas. May mga aso na natutulog sa gilid ng daan. "Malapit na ba ang school?" tanong niya. "Kaunti na lang." Pagkaraan ng ilang minuto, lumiko ang van sa isang makitid na kalsada. May mga puno sa magkabilang gilid at mas lumalamig ang hangin. Hanggang sa huminto ang jeep sa harap ng isang lumang gate. Nakalagay sa bakal na arko. St. Gabriel School. Napalingon si Vince. Malaki ang bakuran ngunit tahimik. Walang maririnig na ingay ng mga batang naglalaro. Walang sigawan, walang tawanan. Napakatahimik at parang ibang mundo. "Dito na," sabi ni Mang Lito. Bumaba si Vince. Hinila niya ang mga maleta. Habang naglalakad papasok sa campus, napansin niya ang mga gusali. Mukhang luma pero mga bago naman pala ang gusali. "Ang tahimik dito," saad ni Vince. Tumango si Mang Lito. "Tahimik talaga rito kasi kaunti naman ang tao. Mukhang luma sa labas kasi hindi pa naayos ang gate. Pero kung titingnan mo ang mga gusali, mga bago kasi marami nang nalikom ang foundation. Maraming batang nag-aaral dito ng libre. Tahimik lang since may mga klase na. Maya-maya maingay na ulit dyan sa labas. Naghahanap na rin ng teachers para magturo sa mga batang may kapansanan. Doon kasi kulang ang magtuturo. Lalo na at maraming mga bata ang pumapasok dito at hindi makarinig." Ngumiti si Mang Lito. "Sabi nila, magaling ka raw magturo." Hindi naman po. Sakto lang. Special kids po talagang tinuturuan ko. Especially mute and deaf. Nag-aral ng sign language to communicate with them." Nagsalita pa si Mang Lito. "Kahit espesyal ang mga batang yon, yung klase nila rito parang katulad lang din ng normal students. May mga special teacher din sila na nagtuturo ng ibang subjects. Kaya lang, medyo hirap kasi nga nagsisimula pa lang at need ng sign language teacher. Kulang pa ang alam ng mga bata. Sigurado ako na makikilala mo sila at baka sila rin ang mga maging kaibigan mong mga teacher dito since kayo naman din ang magkakasama sa faculty room." Tumango na lang si Vince. May iilang batang naglalakad sa koridor. Nang mapadaan sila sa mga classroom, doon niya pa nga narinig ang ingay ng mga bata. Naglakad sina Vince at Mang Lito sa mahabang koridor ng paaralan. "Dito tayo," sabi ni Mang Lito. Huminto sila sa harap ng isang pinto na may maliit na plakang kahoy at nakasulat na Head of School sa harap. Kumatok si Mang Lito. "Pasok!" sagot ng boses ng babae mula sa loob. Binuksan ang pinto, isang malinis ngunit simpleng opisina ang bumungad kay Vince. May malaking mesa sa gitna. Sa likod nito ay isang babaeng nasa 50 taong gulang na. Maayos ang ayos ng buhok at may salamin sa mata. Tumayo ito. Ikaw na siguro si Vince. Vince Cruz, tama?" "Opo," sagot niya. Lumapit ang babae at iniabot ang kamay. "Ako si Sister Magdalena, head ng St. Gabriel School." Nakipagkamay si Vince. Mainit ang ngiti ng madre, pero may kakaibang seryosong aura rin ito. "Welcome sa St. Gabriel." "Salamat po, sister." Umupo siya sa harap ng mesa. Lumabas na si Mang Lito. Sister, iiwan ko na po muna kayo." "Sige, salamat Lito." Nang magsara ang pinto, biglang naging tahimik ang silid. Pinagmasdan siya ni Sister Magdalena sandali, na parang sinusukat ang pagkatao niya. "Mahaba ang biyahe mo galing Maynila." Tumango si Vince. "Opo, pero maayos naman po." Tumango ang madre. "Maganda ang resume mo, Vince. May karanasan ka sa pagtuturo ng deaf students." Opo, sa public school po, sister. 3 taon po." "Bakit ka umalis?" tanong pa nito. Napahinto si Vince sandali. "Mas gusto ko pong mag-focus sa special education. Kulang po kasi ang support sa dati kong school." Tumango ang madre. "Good. Dito maraming support sa special kids since pinapatakbo ito ng foundation na talagang nagkikater sa mga batang may kapansanan." May kinuha itong folder sa mesa.
Hindi madali ang trabaho dito. Ang mga batang nandito, may kanya-kanyang pinagdadaanan. Hindi lang sila deaf-mute. Napakunot ang noo ni Vince. May iba na galing sa mahihirap na pamilya. May iba na iniwan, may iba na walang magulang. Tahimik siyang nakinig. Kailangan nila ng guro na hindi lang nagtuturo. Dagdag pa ng madre. Kailangan nila ng taong marunong umintindi. Tumango si Vince. Susubukan ko po na intindihin ang bawat bata dito. Tinitigan siya ng madre sandali. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya. Kailangan mo tong gawin ng buong puso. At pakiramdam ko, kaya mo naman. May anak kang batang babae, hindi ba? Tumango si Vince. Opo. May kinuha ang madre mula sa drawer ng mesa. Isang maliit na susi. Inilapag nito yon sa mesa at itinulak papunta kay Vince. Ito ang susi ng dormitory. Tiningnan niyo ni Vince. May maliit kaming dorm para sa mga teacher. Malapit lang sa campus. Libre po ba? Tanong niya. Napangiti ang madre. Oo, bahagi yon ng kontrata mo. Kinuha niya ang susi. Salamat po. Magpahinga ka muna ngayon, sabi ni Sister Magdalena. Orientation mo bukas sa faculty room. Tumayo ito, tumayo rin si Vince. Welcome again to St. Gabriel, Mr. Cruz. Tumango ulit siya. Salamat po, sister. Lumabas si Vince ng opisina, dala ang kanyang mga maleta at ang maliit na susi. Sa labas ng gusali, itinuro ni Mang Lito ang maliit na building sa likod ng campus. Doon ang dorm. Naglakad sila papunta roon. Maliit lang ang dormitory. 2 palapag na gusali, simple lang pero maayos ang itsura. Binuksan ni Vince ang pinto ng kanyang kwarto. Isang maliit na silid na may kama, mesa, upuan, cabinet, electric fan at isang maliit na bintana na nakaharap sa dagat. Sige, maiwan na kita rito. Yung banyo sa dulo lang, kahit sino pwedeng maligo ron kasi public shower room naman yun. Tumango siya kay Mang Lito. Okay po, maraming salamat po. Huminto siya sandali. Tahimik doon, narinig niya ang hangin na dumadaan sa mga puno at ang mahinang tunog ng alon. Ibinaba niya ang maleta. Umupo si Vince sa gilid ng kama. Pagod na pagod ang katawan niya mula sa biyahe, pero may kakaibang pakiramdam sa loob niya. Maya-maya, kinuha niyang cellphone sa bulsa. Tinawagan niya ang mga tao sa bahay. Ilang segundo bago may sumagot. Papa! Boses agad ni Mia. Napangiti si Vince. Mia! Nakarating ka na po? Malayo po ba? Napatingin siya sa bintana. Oo, nakarating na ako. Malayo anak. Napagod ako sa biyahe. Nasa tabi ng dagat tong school kung saan ako magtuturo. Wow! Narinig niya ang boses ng kanyang ina sa likod. Vince? Mama, kamusta ang biyahe? Tanong nito. Okay bang school? Napatingin siya sa paligid ng maliit na kwarto. Okay naman po ang biyahe kanina. Maganda po rito, tahimik. Parang gusto ko nga po na dito na lang tayo. Mag-ipon at dito tumira. Parang mas makakatulong po sa kalusugan ninyo kung nasa probinsya. Makaipon lang po ako. Baka isunod ko na lang po kayo rito kung maayos ang trabaho ko rito. Mag-iingat ka dyan, sabi ng kanyang ina. Opo. Miss ka na namin po agad, Papa. Biglang sabi ni Mia. Napangiti siya. Miss ko na rin kayo. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam siya sa tawag. Nag-half bath at nagbihis siya ng pantulog. Humiga siya sa kama. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. At sa unang gabi niya sa St. Gabriel School, mabilis siyang nakatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Vince. Pumasok ang liwanag ng araw mula sa bintana. Kita niya ang dagat na kumikislap sa sikat ng araw. Naligo siya at nagbihis. Pagkatapos ay naglakad papunta sa main building. Habang naglalakad sa campus, napansin niya ang mga batang naglalakad sa corridor. May ilan na nag-uusap. May ilan na tahimik lang. May ilan na nakatingin sa kanya. Dumating siya sa pinto ng faculty room. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Binuksan niya ang pinto. May 4 na guro sa loob.
Napalingon ang lahat sa kanya. Isang lalaking nasa 30 ang unang nagsalita. Ikaw na siguro ang bagong teacher. Tumango agad si Vince. Opo. Lumapit ito at nakipagkamay. Ikaw siguro yung sign language teacher. Ako si Mark Reyes, math teacher. Vince Cruz. May babaeng lumapit. Ako si Teacher Carla, English. Tumango ulit si Vince. Nice to meet you. Tagal na naming naghihintay ng sign language teacher, sabi pa nito. Hirap na kaming magturo minsan. Nakilala niya pa ang ibang teacher. Warm ang pagtanggap ng mga ito, kaya kahit papaano ay nawala ang kanyang hiya. Makalipas ang ilang minuto, hawak niya na ang attendance sheet at naglalakad sa corridor. Huminto siya sa harap ng classroom. Room 204. Huminga siya ng malalim. Binuksan niya ang pinto. 12 bata ang nasa loob ng klase niya. Pagpasok ni Vince, sabay-sabay napatingin ang mga ito. Tahimik, napakatahimik. Ngumiti na lang si Vince, ibinaba niya ang bag sa mesa. Pagkatapos ay humarap sa mga ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at nag-sign. Hello! Napatingin ang mga bata sa kanya. May ilang mata na biglang lumiwanag. Sinulat niya sa board ang kanyang pangalan. Nag-sign ulit siya. Ako si Vince. Ako ang bago niyong guro na magtuturo ng sign language sa inyo. Ng mga bagay na hindi ninyo pa gaanong alam. Unti-unting gumalaw ang mga kamay ng ilang bata. Isang batang babae ang unang sumagot. Hello, teacher. Napangiti siya. Sumunod ang isa pang bata. At isa pa, hindi nagsasalita ang mga ito pero parang unti-unting napupuno ng buhay ang silid. Nagpatuloy si Vince sa simpleng lesson. Basic sign language ang itinuro niya at may alam naman pala ang mga ito kaya nagsimula sila sa ilang mga salita. Tahimik ang mga bata pero sumusunod. Mabait din at parang lahat ay mahiyain. Napansin yon ni Vince. Walang makulit o gumagalaw ng sobra. Parang lahat ng bata ay maingat. Habang nagtuturo si Vince, may dumaan na 2 staff sa labas ng classroom. Isang lalaking guard at isang matabang babae na may dalang folder. Biglang may napansin si Vince. Ang batang nasa harap ay biglang tumigil sa pag-sign. Ang isa pang bata ay napayuko. Ang isa naman ay biglang napahigpit ang hawak sa lapis. Naging tense ang buong klase at hindi niya maintindihan kung bakit. Napakunot ang noo ni Vince at nag-sign. Lumipas ang 2 staff sa koridor. Pagkatapos ng ilang segundo, unti-unting bumalik sa normal ang mga bata. Mga bata, may problema ba? Senyas niya sa mga ito. Lumipas ang ilang minuto, hindi sumagot ang mga bata. Baka nag-overthink lang ako. Nagpatuloy sila sa lesson. Pero hindi nawala yon sa isip ni Vince. May kakaiba sa nakita niya at hindi niya alam kung ano yon. Maya-maya ay tumunog na ang bell para sa break time. Ngumiti si Vince at nag-sign sa mga ito. Break time nyo na. Agad namang tumango ang ilang bata. May isang batang lalaki na mabilis na nag-sign pabalik. Thank you, teacher. Napangiti si Vince. You're welcome, sabi niya kahit alam niyang hindi naman maririnig. Lumapit sa kanya ang batang babae na unang nag-sign kanina. Maliit ito, may 2 tarintas ang buhok at nag-sign sa kanya. Teacher, bago po ikaw? Tumango si Vince at nag-sign pabalik. Oo, first day ko ngayon. Galing ako sa Maynila. Ngumiti ang bata. Welcome, lahat kami galing sa iba't ibang lugar. Wala na kaming mga magulang at iniwan na kami. Welcome po dito, teacher. Malungkot siyang napangiti. Salamat, pero nakakalungkot na iniwan kayo at mga ulila na. Pero huwag kayong mag-alala. Dito, pwede niyo akong ituring na tatay. Napapalakpak naman ang bata. Hindi man nakakarinig at nakakapagsalita, maingay naman din pala ang ilang bata. May mga marunong na ng sign language pero karamihan kailangan pang turuan. Maya-maya, naglabasan na ang mga bata sa classroom. Ang iba ay naglakad papunta sa courtyard. Ang iba ay umupo sa corridor habang kumakain. Lumabas si Vince ng classroom at isinara ang pinto. Sa corridor, nakasalubong niya si Mark. Survived your first class? Tanong nito.
habang ngumunguya ng tinapay. Napangiti si Vince. Oo, mababait naman ang mga bata. Naglakad sila papunta sa faculty room. Pagpasok nila, naroon na sina Teacher Carla at si Sir Daniel. May maliit na mesa sa gitna at doon kumakain ang mga ito. Umupo na rin si Vince. First day mo pa lang, sabi ni Carla habang binubuksan ng lunchbox. May klase ka na agad. Welcome sa St. Gabriel. Napangiti siya. Okay lang po, sanay naman ako. Anong lesson mo? Tanong ni Daniel. Basic science lang, introduction, kasi napansin ko na hindi pa talaga marunong ang iba. Tumango si Daniel. Good, kailangan talaga nila yon. Iba-iba naman kasi ang background ng mga batang yan. Habang kumakain sila, napansin ni Vince ang ingay mula sa labas ng bintana. May ilang batang naglalakad sa courtyard. May ilan na kumakain sa ilalim ng puno. Tahimik pa rin ang lahat. Parang may invisible rule na hindi dapat gumawa ng ingay. Napatingin si Vince kay Mark. Sir Mark, napansin ko lang, tahimik ang mga bata. Kahit yung mga normal student at wala sa special class, parang ang tahimik nila, no? Tumango si Mark. Disiplinado kasi ang mga bata rito. Saka may kanya-kanyang trauma. Kaya siguro ganun. Napangiti si Vince pero umiling. Parang masyado silang maingat. Ewan ko, siguro sa ilang taon ko nang nagtuturo sa public school, alam ko na kung kailan komportable o hindi ang mga bata. At karamihan sa mga bata dito, napapansin ko na parang hindi sila komportable. Nagkatinginan ang mga guro. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Carla. Siguro nahihiya lang sila sa'yo, kaya pakiramdam mo ay hindi sila komportable. Kasi sa amin, okay naman ang mga bata rito. Bago ka pa lang kasi, kaya siguro naninibago ka lang. Since itong school na to parang orphanage ang atake, parang mga anak na rin namin sila. Huwag kang mag-alala, magiging malapit ka rin sa kanila, lalo na sa mga estudyante mo. Tumango si Vince. Siguro nga. Nagpatuloy sila sa pagkain. Habang kumakain, panay ang tanong ng mga ito. Sinasagot niya naman. Bago pa lang siya ron, kaya natural na gusto ng mga ito na may malaman tungkol sa kanya. Taga saan ka ulit? Tanong ni Carla. Maynila. Ang layo, sabi ni Mark. May pamilya ka ba? Opo, 8 na siya. May anak akong babae. Kasama niyang nanay ko. Single father ako kaya kami-kami na lang. Namatay kasi ang asawa ko sa panganganak. Habang nag-uusap sila, napatingin siya sa bintana. May isang batang babae sa labas. Nakaupo ito sa bench habang kumakain. Payat ang katawan at maiksi ang buhok. Bigla itong napalingon sa koridor at doon nagsimulang magbago ang ekspresyon ng bata. Napakunot ang noo ni Vince. Excuse me, sabi niya sa mga kasama. Tumayo siya at lumapit sa bintana. May babaeng papalapit sa courtyard. Nasa 40 taong gulang. Matangkad, payat, at mahigpit ang mukha. May hawak itong clipboard. Lumapit ito sa mga batang kumakain. Biglang napansin ni Vince ang kakaibang nangyari. Ang batang babae sa bench biglang natigilan at nanigas. Ang kamay nitong may hawak na tinapay ay bahagyang nanginginig. Napakunot ang noo ni Vince. Bakit mukhang takot ang mga bata? Lumapit pa ang babae. May sinabi ito sa isang batang lalaki. Hindi rin marinig ni Vince dahil sarado ang bintana. Pero nakita niya na mabilis na tumayo ang bata at tumango. Pagkatapos, naglakad papalayo ang babae. Nang makalayo na ito, doon pa lamang nakahinga ng maluwag ang batang babae. Napailing si Vince. Nag-overthink lang ba ako? O talagang may mali? Anong meron? Tanong ni Mark. Sino yung babae sa labas? Tanong ni Vince. Napatingin ang mga ito sa bintana. Sabi ni Carla. Si Miss Aguirre, dormitory supervisor. Supervisor? Oo, sagot ni Daniel. Siyang nag-aalaga sa mga batang nakatira sa dorm. Bakit may problema ba? Wala naman. Umiling si Vince. Pero napansin ko lang, yung batang babae sa labas parang natakot siya nang makita si Miss Aguirre. Sandaling natahimik ang mesa. Pagkatapos ay nagkibit balikat si Mark. Siguro napagalitan. Strict kasi yon lalo na sa dorm. Mahigpit yan sa rules, curfew, chores.
Kailangan higpitan kasi mga bata. Napatingin ulit si Vince sa bintana. Hindi niya talaga alam kung para saan ang kabang nadarama. Ang alam lang ni Vince, hindi komportable ang mga bata sa lugar na yon. Sigurado siya roon. Isang hapon nang matapos ang klase ni Vince, pagod ang katawan niya pero hindi naman mabigat ang pakiramdam. Naglakad siya palabas ng gate ng St. Gabriel School. Sumalubong agad sa kanya ang malamig na hangin ng dagat. Huminga siya ng malalim. Magandang lugar. Kailan ko kaya madadala rito si mama at ang anak ko? Habang naglalakad sa kalsada papunta sa bayan, napansin niya ang mga maliliit na tindahan. Nagdesisyon siyang pumunta sa palengke. Bibili na rin ako ng makakain mamaya, sabi niya. Pagdating ni Vince sa palengke, mas buhay ang paligid. May mga nagtitinda ng gulay, isda, prutas. Presyong palengke na to, ate. Ang mahal naman. Napangiti si Vince nang marinig yon. Lumapit siya sa isang tindahan ng prutas. Magkano po ang saging? Tanong niya. 20 ang isang kumpol, sagot ng tindera. Habang pumipili siya, may biglang bumangga mula sa kanyang likod. Aray! Napaatras si Vince. Napatingin siya sa taong bumangga sa kanya. Isang babae na maputik ang pantalon, may putik din ang braso. Parang kagagaling lang sa bukid. Buhaghag ang buhok at may bitbit na sako. Pareho silang nagulat. Hoy! Sabi ng babae. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Napakunot ang noo ni Vince. Ako pa? Ikaw ang bumangga sa akin? Hindi kaya? Napailing si Vince. Miss, ikaw ang galing sa likod. Teka lang. Napatingin ang babae sa lupa. Nabagsak tuloy ang kamatis ko. Napatingin din si Vince sa lupa. May ilang kamatis na gumulong. Napabuntong hininga siya. Kahit siyang sinisisi nito, yumuko pa rin siya at pinulot ang mga kamatis. Lumapit ang babae at tumulong. Habang pinupulot nila ang ilang gulay, nagsalita ito. Baguhan ka rito, no? Ngayon lang kita nakita. Napatingin si Vince. Oo, hindi ako taga rito. Tinanggap ng babae ang kamatis mula sa kanya. Salamat. Umismid agad si Vince. Tapos galit ka pa kanina. Ikaw naman ang may kasalanan. Ikaw ang bumangga sa akin, miss. Hindi naman ako. Ikaw naman talagang may kasalanan. Napataas ang kilay ni Vince. Ako na naman. Kung hindi ka tumigil sa harap ko, hindi ako madadapa. Napatawa siya. Logic mo, kakaiba. Pareho na lang nilang tinalikuran ng isa't isa. Parang wala namang mangyayari kung mag-aaway lang silang dalawa. Lumipas ang ilang araw, nasanay na si Vince sa routine ng paaralan. Pero may mga bagay na hindi pa rin niya maipaliwanag. Tulad ng takot ng ilang bata kapag may dumadaan na staff. Isang klase, naglalakad siya sa koridor papunta sa gate. Napansin niya ang isang tao sa labas ng bakod. May babaeng nakasilip sa loob ng campus. Nakasombrero ito at may hawak na folder. Napakunot ang noo ni Vince. Parang pamilyar ah. Lumapit siya sa gate. Nang marinig ng babae ang yabag niya, napalingon ito. Pareho silang natigilan. Ikaw? Gulat na tanong ni Vince. Naningkit naman ang mga mata ng babae. Ikaw yung sa palengke ah. Anong ginagawa mo rito? Napatawa siya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Dito ako tumutuloy ngayon kaya wala naman sigurong problema. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit pasilip-silip ka dyan? Napakamot si Lena sa ulo. Titingin lang. Napakunot ang noo ni Vince. Bakit? Napatingin si Lena sa loob ng campus. Pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya. Teka, nagtatrabaho ka ba dito? Tumango si Vince. Oo, teacher ako rito. Biglang lumaki ang mata ni Lena. Teacher ka? Bakit parang mukha ka lang tambay sa kanto na maasim nung nakita ko? Bumusangot si Vince. Matutuwa ba ako dyan sa sinasabi mo? Okay sana kung sinabi mong turista. Pero ano, mukhang tambay sa kanto na maasim? Napatawa ito. Teka lang, sorry na. Teacher ka ng ano ba? Ako si Vince, sign language sa deaf and mute students dito. Sandaling natahimik si Lena. Ako naman si Lena. Napansin ni Vince na may hawak itong folder.
Ano yan? Work? Nagkibit balikat si Lena. Social worker ako. Napataas ang kilay ni Vince. Talaga? Hindi halata. Akala ko magsasaka ka. Napairap ito. Napadaan lang ako sa bukid kanina. Tinutulungan ko ang pamilya ko. Napatingin si Vince sa folder. May kinalaman sa school ba yung dala mo? Tumango si Lena ng bahagya. Minsan may ilang batang may kapansanan dito sa bayan. Tumutulong ako sa therapy. Sa speech therapy at occupational therapy ako. Depende sa bata. Napakunot ang noo niya. May mga students dito na pumupunta sa therapy? Oo, dapat nga regular. Kaso, napatingin si Lena sa campus. May ilang batang naglalakad sa koridor. May mga bata na dati pumupunta sa sessions ko. Pero biglang tumigil. Hindi ko alam kung bakit. Napakunot ang noo ni Vince. Hindi sila pinapapunta ng school? Suminghap ang dalaga. Hindi ko masabi. Bigla na lang na hindi sila pinapadala. Pakiramdam ko nga may mali sa school. Tumingin muli si Lena sa loob ng campus, sa mga gusali, sa mga batang dumadaan. Pagkatapos ay tumingin ulit kay Vince. Sinasabi ko na to sa nakakataas pero wala naman silang ginagawa. Wala rin naman akong patunay kasi hanggang kutob lang ako na may mali. Baguhan ka pa lang dito, no? Siguro wala ka pang napapansin. Napakunot ang noo ni Vince. Ano bang dapat kong mapansin? Nagkibit balikat si Lena. Hindi ko pa sigurado. Sige, aalis na ako. Lumayo na si Lena. Agad naman siyang sumunod. Teka lang, kung may problema dapat sabihin mo sa school. Napangiti si Lena pero hindi yun masayang ngiti. Kung ganun lang kadali, bakit ang hindi? Naguguluhan na si Vince. Kung nararamdaman din ito na may mali, ibig sabihin talagang may kakaiba sa lugar na yon. Hindi sumagot si Lena. Sa halip ay isinukbit nito ang folder sa braso. Kailangan ko nang umalis. Napabuntong hininga si Vince. Pero sigurado ka na may mali? Napatingin ulit si Lena sa campus. Matagal bago ito sumagot. May pakiramdam lang ako na may ibang nangyayari dito. Hindi ko pa alam pero siguro magmasid ka. Tingnan mong mabuti ang mga bata. Ano ang reaksyon nila sa ilang tao? Naglakad na ito palayo sa kalsada. Naiwan si Vince sa gate ng paaralan. Hindi niya maunawaan pero parang may lihim na unti-unting lumalabas. At nagsisimula pa lang siyang makita ang maliit na bahagi nun. Ano anak, hindi kita maintindihan. Anong sabi mo? Tanong ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Anong kakaiba ang nararamdaman mo dyan? Napabuntong hininga si Vince. Hindi ko nga po alam Siguro kasi parang ang weird po dito. Yung mga bata parang ang daming gustong sabihin. Saka may nakilala po ako na social worker na mukhang pabalik-balik dito. Mukhang siya rin po may nararamdamang mali. Kaya lang kapag kinakausap ko po ang co-teachers ko, wala naman po akong nararamdamang problema. Pero kahit ganun po hindi pa rin po ako mapakali. Gusto ko lang pong pagtuunan ng pansin ang pagtuturo. Pero iba po talaga ang kutob ko sa lugar na to, Mama. Nahimigan niya ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina. Nababahala naman ako sa mga sinasabi mo, anak. Hindi ko rin alam kasi wala naman ako dyan. Pero kung ano man ang bumabagabag sa'yo, ipanalangin mo. Humingi ka ng guidance sa kung anong gagawin mo. Basta mag-ingat ka dyan. Huwag kang magpapabaya sa sarili mo. Palagi kang kumain sa tamang oras. Opo. Pagkababa niya ng tawag, napabuntong hininga na lang siya ulit. Ayaw nang isipin ni Vince ang kahit na anong maling nararamdaman niya. Subalit paano niya yun gagawin kung palagi siyang may napapansin sa bawat araw? Kinabukasan, pagkatapos maligo at magbihis, dinala niya ang pagkain niya sa kanyang silid. Katulad ng palaging binibigay kay Vince, maraming pagkain yon. Malaking tipid talaga na libre ang tirahan at pagkain ng mga staff roon. Siguro dahil mga donor sa foundation ang bahala sa gastos ng lahat sa school na yon. Minsan, lumalabas lang si Vince para maging pamilyar sa lugar, makapamasyal o bumili ng pagkain na wala sa school. Ang dami ko pang tirang pagkain. Ang dami talaga nilang magbigay ng serving.
Mamayang tanghali ko na lang kakainin ng iba. Saad ni Vince habang tinatabi ang adobong manok. Mainit ang hangin nang magsimula ang klase ni Vince. Nakatayo siya sa harap ng classroom habang hawak ang chalk. Sa likod niya ay ang blackboard na may nakasulat na ilang basic sign words. Huminga siya ng malalim at humarap sa mga estudyante. Ngumiti siya at nag-sign. Good morning! May ilan sa mga bata ang sumagot ng sign. Pero napansin agad ni Vince ang kakaiba. Mabagal ang galaw ng kanyang mga estudyante. Hindi tulad ng mga nakaraang araw. May isang batang lalaki sa harap na halos nakatungo na ang ulo. Ang isa naman ay nakasandal sa mesa. Napakunot ang noo ni Vince. Bakit para kayong mga lantang gulay? Inaantok ba kayo? Kulang lang siguro sa exercise. Kaya naman, inanyayahan niyang tumayo ang mga bata. Pinag-warm up niya ng 5 minutes. Kaso nang maupo ang mga ito, parang mas lalo pang napagod. Nag-sign siya ulit. Okay lang ba kayong lahat? Napatingin ang mga bata. May isang batang babae na dahan-dahang sumenyas pabalik. Apo, teacher? Pero hindi kumbinsido si Vince. Nagpatuloy siya sa lesson. Tinuro niya ang mga salitang aaralin. Ginaya naman ng mga bata. Pero parang wala talagang lakas ang mga ito. Ano kayong problema? Ang tamlay ninyong lahat. Bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa isang batang lalaki at sumenyas. Marco, okay ka lang? Tumango ang bata pero mabagal. Sigurado ka? Kinapa niya ang leeg at noo nito. Bakit sobrang tamlay ninyong lahat? May sakit ba kayo? Hindi sumagot ang mga bata. Sa likod naman, may isang batang babae na tila ba nakapikit. Ana, sabi ni Vince at nag-sign siya rito. Inaantok ka ba? Biglang nagising ang bata at umiling. Napabuntong hininga si Vince. Mga bata, sabi niya habang nag-sign. Bakit mukha kayong pagod lahat? Masama bang pakiramdam nyo? Gusto nyo bang dalhin ko kayo sa klinik? Nagkatinginan ulit ang mga estudyante. May isang batang lalaki sa likod ang nagtaas ng kamay. Nag-sign ang bata ng mabagal. Gutom na po kami. Natigilan si Vince. Gutom na kayo? Tumango ang bata. May isa pang batang sumagot, tapos isa pa hanggang sa napagtanto niya na hindi pa kumakain ang mga estudyante na kanyang tinuturuan. Biglang napakunot ang noo ni Vince. Paano nangyari yon? Hindi kayo kumain ng almusal ninyo? May ilang bata ang tumango. May ilan na umiling pero mukhang hindi sigurado. Nagtaka na talaga si Vince. Alam niyang may pagkain ang mga bata. May foundation na sumusuporta sa school. May rasyon lahat ng tao roon at hindi kailanman magkukulang. Regular dapat ang pagkain. Sino ang nagbigay ng breakfast sa inyo kanina? Tanong niya habang sumisenyas. May isang batang sumagot. Hindi pa po kami binibigyan simula kahapon ng tanghali. Umawang ang bibig ni Vince. Tiningnan niya ang mga bata na alam niya namang hindi nagsisinungaling sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa kakainin ang mga ito ng ganoon katagal. Napaisip si Vince. Hindi na tayo tutuloy sa klase. Sumenya siya sa mga ito. Sige, maupo lang kayo dyan. Hindi na tayo magkaklase. Dito muna kayo. Kukuha ako ng pagkain. Pumunta agad si Vince sa kanyang dorm. Mabuti na lang at mahilig siyang mag-stock ng pagkain doon. Kinuha niya ang ilang prutas at biskwit na mayroon siya. Pagbalik niya sa classroom, binigyan niya ang mga bata. Sa akin galing to. Hindi ko alam kung bakit hindi kayo pinapakain pero pupunta ako kay Mrs. Aguirre mamaya. Hindi pwedeng hindi niya kayo pinapakain ng ganito. Anong magiging lakas ninyong lahat? Ngayon lang ba ito nangyari? Sumenyas ang isang bata sa kanya. Palagi po kaming hindi binibigyan ng pagkain bilang parusa kapag hindi po kami sumusunod. Bakit? Ano bang ginagawa niyong masama para parusahan kayo ng ganito? Anong gusto nilang gawin ninyo? Hindi nakasagot ang bata. Suminghap ito at tinakpan ng bibig. Parang ayaw sabihin kung ano man yon. Nakita niya ang takot sa mga mata nito at sa ilang mga bata. Hindi na siya nagtanong pa. Hinayaan niya na lang na kumain ang mga ito. Mukhang hindi rin naman sasagot. Parang kanang kamay kasi ni Sister Magdalena si Mrs. Aguirre.
Halos ito ang lahat na nag-aasikaso sa pangangailangan ng mga bata. Pinanood niya ang mga ito na kumain. Ramdam niyang gutom ang mga bata. Habang kumakain ang mga ito, napansin niyang may kulang. "Sandali," sabi ni Vince. May isang upuan na walang laman. Napatingin siya sa attendance sheet. "Wala pala si Leah. Nasaan siya?" "Nasaan si Leah?" tanong niya sabay senyas. Nag-sign naman ang mga bata. "Nasa kwarto po siya sa dorm, teacher." "Room?" Napakunot ang noo ni Vince at muling sumenyas. "May sakit ba si Leah?" Nagkibit balikat ang bata. "Hindi po namin alam." Napabuntong hininga si Vince. Kung may sakit ang bata, dapat nasa klinik, hindi sa dorm. Nag-sign siya sa klase. "Manatili lang ha, babalik ako." Tumango ang mga bata na abala sa pagkain. Mababait naman ang mga ito kaya hindi siya nag-aalala. Lumabas si Vince ng classroom at naglakad sa koridor. Diretso siyang pumunta sa likod ng campus kung saan naroon ang dormitory ng mga estudyante. Habang naglalakad, napansin niyang mas tahimik doon. Halos walang tao na natural dahil pumapasok sa school ang mga bata. Ang dormitory building ay 2 palapag. Luma pero matibay ang itsura. Huminga siya ng malalim. Bakit may sakit nga ang bata tapos hinayaan lang doon? Pumasok siya sa loob ng dorm. May hagdan paakyat sa 2 palapag. Umakyat siya sa unang hakbang ng hagdan. "Mr. Cruz?" Tawag ni Mrs. Aguirre. Napahinto si Vince at lumingon sa likod. Nakatayo sa entrance si Mrs. Aguirre. Pareho ang itsura nito gaya ng dati. Mahigpit ang mukha at may hawak na clipboard. "Magandang tanghali po," saad ni Vince. Hindi ngumiti ang babae. "Ano ang ginagawa mo rito?" "May hinahanap lang po akong estudyante. Si Leah. Nasabi ng mga kaklase niya na nandito raw po siya sa dormitory. Naisip ko lang na baka nilalagnat o may sakit. Baka walang nagtitingin. Kung meron, mas magandang madala sa klinik. Hindi kasi siya pumasok sa klase. Nais ko lang siyang tingnan." Naningkit ang mga mata nito. Pagkatapos ay nagsalita si Mrs. Aguirre. "Hindi kayo pwedeng pumasok dito." Napakunot ang noo ni Vince. "Bakit?" "Rules ng dorm." Napalunok siya. "Pero teacher ako. Wala na silang mga magulang. Kaya pakiramdam ko sa mga bata rito, mga anak ko na talaga. Kung may sakit ang bata, mas maiging matingnan siya. Lalo na at hindi pa pala sila pinakain simula kahapon ng tanghali bilang parusa." "Nandito ako, Mr. Cruz. Hindi mo kailangang pumapel dahil pinadala ka lang dito para maging teacher at hindi para mangialam sa pamamalakad namin sa mga bata." Alam niyang hindi niya yon trabaho. Pero bilang guro ng mga estudyanteng halos araw-araw na nakakasama, imposibleng hindi niya maituring na parang pamilya ang mga ito. Kaya nga kung alam niya na tama ang kanyang ipinaglalaban at para sa kapakanan naman ng mga bata, talagang magsasalita si Vince. Yun nga lang, kakaiba ang kanyang pinasok. Hindi lang naman yun basta school. Isang orphanage yon na pinamamahalaan ng maraming tao. Wala sa kanya ang desisyon pero sana hindi ganun karahas ang parusa ng mga musmos na bata lamang. Muling napatingin sa itaas si Vince. "Pero baka kailangan siyang dalhin sa klinik. Tinignan niyo ba kung may sakit o kung bakit masama ang pakiramdam? Bata pa si Leah kaya dapat siguro mas tinitingnan." "Hindi na nga sabi kailangan," sambit ni Mrs. Aguirre. "Dormitory ito ng mga bata. Lalaki ka. Privacy nila ito." Napansin ni Vince ang matigas na tono nito. May punto naman ang sinabi, pero may kakaibang pakiramdam sa loob niya. Wala siyang ibang nagawa, kundi ang maglakad na pababa ng hagdan. Habang dumadaan siya kay Mrs. Aguirre, napansin niyang nakatingin ito sa kanya ng matalim. "Ano bang problema niya?" bulong ni Vince sa sarili. "Maliban na i-check ko yung bata." Habang naglalakad pabalik sa classroom, hindi mawala sa isip niya ang nangyari. Bakit ayaw akong papasukin? May tinatago ba sila? Bakit sobrang higpit nila sa mga bata? Lumipas ang araw na yun pa rin ang gumugulo sa kanyang isipan.
Halos 1 linggo na hindi pumasok sa klase niya si Leah. Okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Bakit absent ka sa loob ng 1 linggo? Senyas niya sa bata. Marahan itong umiling at hindi makatingin sa kanya. Napabuntong hininga si Vince. Paano ko kayo matutulungan kung hindi kayo magsasabi sa akin? Pakiramdam niya, walang tiwala sa kanya ang mga bata. Kaya ginawa niya lahat para makuha ang loob ng mga ito. Palagi niya ring tinatanong kung kumain na bago mag-start ang klase. At doon niya napapansin na madalas ang pagpaparusa ni Mrs. Aguirre sa mga bata. Tipong kaunting mali lang, hindi na agad pakakainin. Kaya binalak niya ng kausapin ang head na si Sister Magdalena. Kaso, pagpunta niya sa opisina nito, wala naman. Sa kanya lamang nalaman na nagbabakasyon pala ito sa probinsya. Huminga ng malalim si Vince. May alam kaya si Sister Magdalena sa mga nangyayari sa mga bata dito? Pero imposible kasi na wala siyang alam. Habang naglalakad pabalik sa dorm, hindi na matigil ang isipan ni Vince. Inalala niya kung paano siya nakapasok doon. May nagpasok kasi sa kanya na isang donor ng foundation. Naghahanap ng sign language teacher at saktong siya ang kilala. Tinanggap niya dahil mataas ang offer at ang daming incentives. Hindi rin siya makatanggi dahil mayaman at sobrang bait ng nagpasok sa kanya. Feeling ko, ang Mrs. Aguirre lang na yun ang problema eh. Masyadong takot sa kanyang mga bata. Binubulong-bulong pa ni Vince. Habang dumadaan siya sa main building, may napansin siyang tumakbo. Napahinto si Vince. Lumapit siya sa pinto ng koridor. At doon niya nakita ang isang dalagita. Siguro nasa 14 o 15 taong gulang. Nakatayo ito sa gilid ng hallway. Nakaharap sa dingding at umiiyak. Kita niya ang pag-uga ng balikat nito. Hey, sabi ni Vince nang mahina. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka umiiyak? Gabi na. Bakit nasa labas ka pa? Hindi ba at may curfew kayo? Nagulat ang dalagita at napalingon. Namumula ang mga balikat nito at bahagyang umatras. Ayos ka lang? Tanong ni Vince. Saan ba ang kwarto mo para maihatid kita? Anong pangalan mo? Hindi sumagot ang dalagita. Humakbang ulit siya papalapit. Huwag kang matakot. Teacher ako dito. Sa deaf at mute class ng elementary level. Nang marinig yun ng dalagita, biglang nagbago ang mukha nito. May nakita siyang matinding takot sa mukha nito. Lumayo ka sa akin! Umawang ang bibig ni Vince. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Huminahon ka, hindi kita sasaktan. Sabihin mo kung anong nangyari sa'yo para matulungan kita. Pero bago pa siya makalapit, biglang tumakbo ang dalagita. Diretso sa dulo ng koridor. Sandali! Sinundan ito ni Vince ng ilang hakbang. Pero mabilis ang dalagita. Lumiko ito sa sulok at nawala. Napahinto si Vince. Anong nangyari dun? Tiningnan niya ang hallway na pinanggalingan nito. Walang ibang tao, walang ibang tunog. Napatingin siya sa direksyon kung saan tumakbo ang dalagita. Bakit siya natakot? Sa bandang huli ay ipinagpatuloy niya ang paglalakad papunta sa kanyang dorm. Pero habang naglalakad, hindi mawala sa isip niya ang mukha ng dalagita. Ang luha, takot at ang paraan ng pagtakas nito. Parang hindi lang simpleng pag-iyak, parang may tinatakasan. At sa bawat araw, mas lalo siyang nagiging sigurado. May mali talaga sa eskwelahan na yon. Maaga na namang nagising si Vince. Tahimik ang maliit niyang kwarto sa dorm ng mga guro. Sa labas ng bintana, maririnig ang mahinang hampas ng alon sa baybayin. Umupo siya sa kama at hinagod ang mukha. Hindi tama to, bulong niya sa sarili. Naalala niya ang sinabi ng mga bata noong isang araw. Baka mamaya gutom na naman sila habang nagkaklase kami. Alam niyang may rasyon ng school. May foundation na sumusuporta. Dapat kompleto ang pagkain, pero malinaw ang nakita niya. Gutom ang mga bata. Tumayo siya at lumapit sa maliit na mesa. Nandun ang bago niyang biniling rice cooker. Napabuntong hininga siya. Bahala na. Binuksan niya ang lalagyan ng bigas. Nagsaing siya ng kanin. Habang hinihintay ang kanin, naghiwa siya ng itlog at kamatis.
May maliit siyang heater na binili sa palengke na pwedeng paglutuan. "Simple lang muna," sabi niya habang piniprito ang itlog. Maya-maya ay kumalat sa kwarto ang amoy ng bagong lutong pagkain. Napangiti siya. "Siguro matutuwa ang mga bata dito." Nang maluto ang pagkain at maihanda, naligo naman siya at nagbihis. Pagpasok ni Vince sa classroom, agad siyang napansin ng mga estudyante. Nag-sign siya sa mga ito. "Good morning!" Sumagot ang mga bata. Pero napansin ulit niya ang parehong bagay. Maputla ang ilan at tahimik. May batang nakahawak sa tiyan. Huminga siya ng malalim. "Mga bata, ngayon mag-share tayo ng mga pagkaing dala ko." Napatingin ang mga bata sa isa't isa. Hindi agad gumalaw ang mga ito. "Halika," sabi ni Vince habang binubuksan ang lalagyan. Paglabas ng amoy ng kanin at itlog, biglang nagliwanag ang mga mata ng ilang bata. May batang babae na halos mapanganga. "Teacher?" Nag-sign ito. Tumango si Vince. "Oo, pagkain. Kakain muna tayo bago magklase para may energy kayo. Kumain man kayo o hindi ng rasyon galing dito sa school. Simula ngayon magdadala na ako ng pagkain para sa inyo." Unti-unting lumapit ang kanyang mga estudyante. Parang hindi sigurado kung pwede. "Okay lang," sabi niya habang nakasign. "Kumain lang kayo. Hindi ako magagalit. Para sa inyo talaga to." Kumuha siya ng plastic. Doon may mga kanin na nakabalot. Inabot niya yon sa unang bata. Sa ulam, magsasandok at mamimigay na lang siya. Wala naman kasi siyang mga gamit. Nang makapagbigay na siya ng ulam, agad kumain ang mga bata. At halos hindi makapaniwala si Vince kung gaano kabilis kumain ang mga ito. "Dahan-dahan," sabi niya. Pero parang gutom na gutom ang mga bata. Tahimik lang ang classroom habang kumakain ang mga ito. Pero sa katahimikang yon, may kakaibang pakiramdam si Vince. Nakita niya ang isang bata na may pasa sa kamay. May isa rin na sumisilip sa uniform. Kumunot ang kanyang noo pero hindi siya nagtanong. Pagkatapos kumain ng mga bata, nag-sign ang isang batang lalaki. "Salamat po, teacher. Nabusog po kami." Ngumiti si Vince. "You're welcome. Papakainin ko na kayo palagi para may energy na kayong makinig sa klase natin." May isa pang bata na nag-sign. "Ang bait mo po, teacher." Napatawa siya ng mahina. Hindi naman." Pero sa loob niya, may kirot. Hindi dapat siya ang gumagawa nun. May budget ang school. May foundation na sumusuporta sa pangangailangan ng mga bata. Dapat, hindi nagugutom ang kahit na sino sa lugar na yon. Lumipas ang ilang araw. Naging routine ni Vince ang pagluluto tuwing umaga. Bumibili siya ng gulay at itlog sa palengke. Minsan sardinas. Minsan tokwa kapag walang budget. Hindi yon nakakatipid pero hindi niya ininda. Hindi naman nauubusan ang kanyang pamilya na pinapadalhan niya ng pera. "Basta nakakakain sila," sabi niya sa sarili. "Hindi naman sobrang sakit sa bulsa." Hindi rin niya sinabi sa ibang guro. Pakiramdam ni Vince, hindi siya pwedeng magtiwala. Isang hapon sa faculty room, kumakain siya ng tinapay habang kausap si Mark. "Kumusta ang klase?" tanong ni Mark. "Okay naman." Tumaas ang mga kilay nito. "May napapansin ka pa rin bang kakaiba?" Napatingin si Vince sa co-teacher niya. Oo. Parang laging pagod ang mga bata." Nagkibit balikat si Mark. "Normal yon." "Normal? Bakit?" Napakunot ang noo ni Vince. Sumabat si Carla mula sa kabilang mesa. "Gaya nga ng sabi namin, halos lahat ng bata dito may trauma. Halos lahat ng bata dito may pinanggagalingan na hindi maganda. Galing sa mga mapang-abusong parents, yung iba pinabayaan na lang, mahihirap na pamilya kung ano-ano nang nagtitrigger na trauma ng isang bata. Kaya minsan hindi mo maintindihan ang behavior nila. Lahat sila pa iba-iba. Kaya kapag may mga unusual na reaction, hinahayaan na lang namin." Napaisip si Vince. Bigla niyang naalala si Lena, ang social worker na mag-aasikaso para sa emotional therapy ng mga bata. Gusto niyang itanong kung bakit ipinatigil ito, pero hindi niya magawang magtanong. Tila walang ibibigay na sagot sa kanya ang mga ito.
Pero hindi lang naman yun ang napapansin ko. At imposibleng hindi nyo rin mapansin. Mataman siyang tumingin sa kanyang mga kasamahan. Parang may mga batang takot sa ilang staff. Hindi ko alam kung bakit takot sila. Pero hindi dapat ganun. Kung galing sila sa trauma, bakit parang mas nabibigyan sila ng trauma ngayon? Sandaling natahimik ang mesa. Pagkatapos ay nagsalita si Daniel. Vince, overthinking lang yan. Baguhan ka pa lang dito. Hindi mo pa kilala ang mga bata. Paano nyo ipapaliwanag ang mga pasa na nakita ko sa mga estudyante ko? At hindi lang sa kanila, baka sa ibang estudyante. Meron din na hindi lang nache-check. Napalingon ang 3 guro sa kanya. May nakita akong pasa sa braso ng isang bata. Patuloy pa ni Vince. Nagkibit balikat si Mark. Normal din yon. Normal. Palaging nag-aaway ang mga bata. Madalas ding magkaroon ng aksidente. Vince, kailangan mong maintindihan na hindi simple ang mga batang to. May trauma sila. Minsan sinasaktan nila ang kanilang mga sarili. Napahinto si Vince. Gusto niyang paniwalaan ang mga kasamahan dahil yun naman dapat ang kanyang gawin. Pero sa loob niya, hindi siya kumbinsido. Mas naging mapagmasid si Vince sa mga sumunod na araw. Habang nagtuturo siya, mas pinagmamasdan niya ang mga bata. Napapansin niya ang mga maliliit na bagay. Isang batang biglang natigilan nang dumaan si Mrs. Aguirre sa koridor. Isang batang babae na nagtatago ng braso kapag may pumapasok na staff. Isang batang lalaki na biglang napapayuko nang makita ang gwardya. Isang hapon, habang naglalakad si Vince sa koridor, napansin niya na may 2 batang nag-uusap sa sign language. Hindi napansin ng mga ito na papalapit siya. Mabait si teacher, sabihin natin sa kanya, matutulungan niya tayo. Hand sign ng isang batang babae. Umiling agad ang kausap nito. Hindi pwede, sasaktan nila tayo, baka saktan din nila si teacher. Nang gabing yon, nakaupo si Vince sa kanyang kwarto. Tahimik ang paligid. Nakapatong sa mesa ang notebook niya. Sinusulat niya ang mga napapansin sa school na yon. Napabuntong hininga siya. Hindi normal to. Pero paano kung mapahamak ako sa pangingialam ko? Pero hindi naman pwedeng manahimik lang ako. Tumingin siya sa bintana. Sa malayo ay kita ang ilaw ng main building. Tahimik ang school, pero sa loob niya, parang may mabigat na aninong gumagalaw sa likod ng katahimikan. At habang mas nakukuha niya ang tiwala ng mga bata. Baka hindi lang trauma ang dahilan. Baka may taong gumagawa ng trauma sa loob mismo ng lugar na to. Ngayong araw, ang lesson natin ay tungkol sa feelings. Hand sign niya sa mga bata. Tingnan niyo ang board. May mga drawing ako rito ng iba't ibang emosyon. May happy, sad, angry at afraid. Huminga ng malalim si Vince at ngumiti. Tumango ang ilang bata. Pero gaya ng mga nakaraang araw, napansin na naman niya ang kakaibang bigat. Masyadong tahimik. Nag-sign ulit si Vince. Kapag masaya ka, ngumingiti ka. Ngumiti siya ng sobrang lawak. May ilang batang natawa ng bahagya. Nag-sign siya ulit. Kapag malungkot ka naman, umiiyak ka. Ginaya ng mga bata. Habang umiikot siya sa classroom para tingnan ang mga ginagawa ng mga ito, may isang batang lalaki na biglang tumayo mula sa likod. Lumapit ito sa mesa ni Vince. Akala niya may itatanong si Marco sa kanya, pero may inabot ito na nakatiklop na papel. Nagulat si Vince. Tiningnan niya ang bata. Para saan to? Hindi sumagot si Marco. Sa halip ay nag-sign ito ng mabilis. Mamaya mo po basahin, teacher. Pagkatapos ay agad itong bumalik sa upuan. Napakunot ang noo ni Vince. Inilagay muna niya ang papel sa loob ng notebook. Nagpatuloy ang klase. Pero hindi na siya makapag-concentrate. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang papel. Ano kaya yon? Matapos ang klase, naiwan siyang mag-isa sa classroom. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang papel. At doon, nanigas bigla si Vince. Ano to? Isang simpleng drawing at crayon lang ang ginamit. Pero malinaw sa kanya ang gustong ipahiwatig. May isang batang maliit, may isang matangkad na figure sa harap nito. May hawak itong parang stick o ruler. At ang bata ay nakayuko habang umiiyak.
Sa gilid ng drawing ay may maliit na sign na parang arrow na tumuturo sa matangkad na figure. May nakasulat sa maliit na salita. Teacher, matanda. Tinitigan niya ulit ang drawing. Hindi ito simpleng drawing. Sinasaktan sila ng mga teacher dito. Anong matanda? Sino? Yung mga staff dito. Kinahapunan, naglakad si Vince papunta sa palengke. May hinahanap siya. At mabuti na lang, nakita niya si Lena sa gilid ng tindahan ng gulay. Lena! Tawag niya rito. Napalingon si Lena. Oh, ikaw yung teacher, diba? Vince? Napangiti siya ng bahagya. Hinanap kita. May kailangan akong ipakita. Napansin ni Lena ang seryosong mukha niya. Ano yon? May nalaman ka na? Lumapit sila sa gilid ng palengke kung saan mas tahimik. Inilabas ni Vince ang papel mula sa bag. Iniabot niya yon at binuksan ni Lena. Galing yan sa isa sa mga estudyante ko. Alam kong hindi lang wala yan. Nagsusumbong sila. Tama ka, may mali nga sa lugar na yon. Parang sinasaktan ng mga bata, pero hindi ko alam kung lahat sila o ilan lang ang nananakit. Saad ni Vince. Agad na nagbago ang mukha nito. Sabi ko na nga ba, palagi ako nakakaramdam ng kakaiba sa kanila. Sinubukan ko na tong sabihin sa head namin, pero parang binaliwala niya lang ang sinasabi ko. Then, isang araw, pinatigil niya ako sa pag-a-assist sa mga bata doon. Sinabi niya na may nakalaan naman talagang mag-help sa mga bata ron since may tulong araw ng foundation. Kanino galing to? Sa estudyante ko. Tahimik si Lena sandali. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim. Hindi na ako nagugulat. May mga usapan na rin kasi akong narinig. Bukod sa alam ko, may iba nga rin daw na nakakapansin na may nangyayaring hindi maganda sa loob ng school. Saka hindi ko alam kung alam mo to, pero isang gabi, may nakakita raw na sinasakay sa van ng ilang dalagita dyan. Tapos, ibabalik na lang kapag umaga. Umawang ang bibig ni Vince. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko napansin. Mostly mga bata lang ang nakakasalamuha ko. Pero nung nakaraan, may isa akong nakitang dalagita na iyak ng iyak. Na parang takot na takot. Baka may kinalaman yun. Magsumbong na kaya tayo sa mga pulis. Na ito lang ang ebidensya? Tanong ni Lena sa kanya sabay pakita ng drawing. Hindi ko pa nasusubukang magsumbong sa mga pulis. Pero subukan pa rin natin. Basta ang gawin mo, mangalap ka na lang siguro ng ebidensya para may mapresent tayo sa mga pulis. Napahawak si Vince sa ulo. Hindi ko alam kung paano ko to iintindihin. Pumunta lang ako ron para magturo ng maayos. Napasok ako dahil tinulungan ako ng isa sa mga donor ng foundation. Tumingin si Lena sa kanya. Pinagkakatiwalaan ka na ba ng mga bata? Sa tingin ko, oo. Bakit? Huminga ito ng malalim. Dahil kailangan nating malaman ng totoo. Takot magsumbong ang mga bata sa inyo. Sinubukan ko na pero ayaw nilang magsalita. Napatingin si Vince sa babae. Anong gagawin natin? Mahina ngunit matatag ang sagot ni Lena. Mag-iimbestiga tayo. Tutulungan natin ang mga batang yon. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Vince. Hindi siya nagsabi kahit kanino. Kahit sa mga co-teacher. Pakiramdam niya, wala siyang mapagkakatiwalaan. Isang araw matapos ang klase, naiwan siya kasama ang ilang estudyante sa classroom. Inilabas niya ang notebook at nag-sign ng dahan-dahan. Gusto kong magtanong sa inyong lahat. Sana sabihin niyo sa akin ang totoo. Magtiwala kayo sa akin. Napatingin ang mga bata. Huminga siya ng malalim. Ligtas ba kayo rito? Tahimik ang mga ito na para bang kinakapa ang isasagot sa kanya. May isang nag-sign at sinabing ligtas ang mga ito roon. Pero may ilan na hindi sumagot. Napansin ni Vince si Anna sa likod na tahimik at nakayuko. Nag-sign siya ulit. Kung sinasaktan kayo rito, pwede niyong sabihin sa akin. Magtiwala kayo sa akin, tutulungan ko kayo. Walang gumalaw sa mga ito. Kinuha niya ang papel na may drawing. Inilapag niya yun sa mesa. Nanlaki ang mata ng ilang bata. Nag-sign siya ng mahina. Totoo to, di ba? Sinasaktan kayo rito? Matagal bago may sumagot.
Isang batang babae ang tumugon sa kanya. Apo teacher, sinasaktan po kami. Naniga si Vince sa senyas ng bata. Sino? Sinong nananakit sa inyo? Nag-sign ang isa pang bata. Ibang teachers, staffs at nagbabantay po sa amin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Vince. Anong ginagawa nila? Naglabas siya ng papel at ballpen. Isulat nyo rito. Babasahin ni teacher. Palagi akong makikinig sa inyo. Unti-unting lumapit ang ilang bata. May isa na nagsulat. Doon, nabasa niya na pinapalo, nilalak sa kwarto at hindi pinapakain. Pero ang mas nagpatigil sa kanya, ang mga sumunod na nakasulat. Hinahawakan at hinuhubaran kayo ng damit? Mga bata at ilang ate ninyo rito? Tanong ni Vince. Tumango si Leah. Hinawakan nito ang private parts sabay ng pagpapakita ng reaksyon nitong umiiyak at nasasaktan. Nanlamig ang katawan ni Vince. Diyos ko, anong klaseng lugar to? Bakit? Sinong tutulong sa inyo? May isang batang lalaki na biglang nag-sign ng mabilis. Matagal na po kaming sinasaktan, lalo na po ang mga ate at kuya namin. Kami po mga bago pa lang. Kapag hindi po kami sumunod, hindi po nila kami pinapakain. Sino ang gumagawa nito? Pero hindi sumagot ang bata. Sa halip ay napatingin ang mga ito sa pinto. Parang natatakot na may makakita. Hinila ng isang bata ang kanyang manggas at nagsenyas. Kapag nagsumbong po kami, parurusahan po kami. Napapikit si Vince. Hindi niya inaasahan na ganoon kalala. Pagkatapos ng ilang minuto, pinaalis niya ang mga bata. Salamat, senyas niya sa mga ito. Tutulungan ko kayo. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang kailangan niyang gawin yon. Kinagabihan, nagkita sila ni Lena sa tabing dagat. Ikinuwento ni Vince ang lahat. Pagkatapos ay napabuntong hininga ito. Mas malala kaysa sa inaakala ko. Lena, ilang taon na raw itong nangyayari. Hindi ko alam kung sino ba talagang may pasimuno. Imposibleng ang mga donors sa likod ng foundation dahil na-meet ko na sila. Talagang mababait sila. Parang hindi rin kayang gawin ng head na si Sister Magdalena. Kaya pakiramdam ko, isa sa loob o mga administrator ang may pakana. At ilan sa teachers at staff kasama sa kalokohang to. Umiling si Lena. Kaya pala may mga batang biglang nawawala sa therapy. Pakiramdam ko, sila lang din yon. At pakiramdam ko rin, nakausap ang head namin kaya hindi na pinatuloy. Nababayaran pa naman ang mukhang pera na yon, naturing ang social worker. Napahawak si Vince sa buhok niya. Hindi ko alam kung paano to haharapin. Tumingin si Lena sa kanya. Hindi tayo pwedeng tumigil. Kung hindi tayo gagalaw, walang gagawa. Bukas, pumunta tayo sa mga pulis. I-report natin yan. Kinahapunan, naglakad sina Vince at Lena papunta sa maliit na police station ng bayan. Simple lang ang gusali at may lumang sign sa labas. Huminga ng malalim si Vince bago pumasok. Handa ka na ba? Tanong ni Lena. Hindi, kasi hindi ko naman alam kung anong hinaharap nating dalawa. Sagot niya. Pero kailangan ko tong gawin para sa mga bata. Pagpasok nila sa loob, may dalawang pulis na nakaupo sa mesa. Isang matabang lalaki na nagkakape at isang batang pulis na nagtatype sa computer. Lumapit si Vince. Good afternoon po. May gusto po sana kaming i-report. Napatingin ang matabang pulis. Oh, tungkol saan ba? Huminga si Vince ng malalim. Pinagmamalupitan po ang mga bata. Biglang natahimik ang station. Napatingin ang pulis kay Lena. Saan nangyari? Sa St. Gabriel School, sagot naman ni Lena. Nagkatinginan ang dalawang pulis. May kakaibang pagbabago sa mukha ng mga ito. Sigurado ba kayo? Tanong ng matabang pulis. Opo, inilabas ni Vince ang notebook. May mga testimonya po ako ng mga bata. Kinuha ng pulis ang notebook. Binasa nito ang ilang pahina. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Saan mo nakuha ito? Sa mga estudyante ko nga po, sa mga bata ron. Teacher po nila ako. Nanahimik na naman ang pulis. Maya-maya'y isinara ang notebook at ibinalik kay Vince. Sir, baka naman nagkakamali ka lang.
Naniga si Vince. Hindi po, mga batang nagsabi nito. Nagkibit balikat ang pulis. Alam mo naman ang mga bata, malakas ang imagination nila. Napataas ang boses niya. Hindi imagination ang pasa at mga sugat na nakikita ko sa mga bata. Ano, magbubulag-bulagan lang tayo rito? Hinawakan ni Lena ang braso niya at sinabihan siyang kumalma. Pero paano ba yon gagawin ni Vince? Halatang binabaliwala ng mga pulis ang hinaing niya tungkol sa kalagayan ng mga bata. Napatingin ang ibang pulis sa loob ng istasyon. Kalma lang, sabi ng matabang pulis. Lumapit si Lena. Sir, social worker po ako. May mga batang hindi na pumapasok sa therapy sessions ko. May pattern na po. Kitang-kita naman, kaya dapat gumawa na po ng aksyon. Hindi agad sumagot ang pulis. Sa halip ay tumingin sa kanilang dalawa na para bang mga wala silang utak. May ebidensya ba kayo? Halos isampal na ni Vince sa mukha ng pulis ang kanyang ipinakita. May testimonya dito. Ano bang akala nyo? Biro itong pagdulog namin. Hindi reliable yung mga pinakita mo. Nanlamig ang pakiramdam ni Vince. Hindi kayo mag-iimbestiga? Huminga ng malalim ang pulis. Sir, payo ko lang sa inyo. Huwag kang gumawa ng gulo. Alam naming respetadong school yan na pinapatakbo ng isang malaking foundation. Imposibleng mapabayaan ang mga bata dyan. Napanganga si Vince. So wala kayong gagawin. Anong imposibleng hindi mapabayaan? Kitang-kita na nga oh. Sinasaktan ng mga batang yon at baka kung ano pang ginagawa sa kanila na hindi natin alam lahat. Pero ang mga walang pakialam at mga walang hiyang pulis, tiningnan lang sila na parang kalokohan ang lahat ng sinasabi nila. Kaya hinila na lang siya ni Lena palabas. Iniisip na wala silang mapapala roon. Paglabas nila ng police station, hindi makapagsalita si Vince. Tahimik silang naglakad sa gilid ng kalsada. Sinabi ko na nga ba? Ginulo ni Lena ang buhok. Hindi ito magiging madali. Tinatanggihan nilang report. Parang wala silang pakialam. Napansin mo ba kung gaano sila ka-relax? Napakunot ang noo ni Vince. Anong ibig mong sabihin? Parang alam na nila na may magrereklamo. Napaisip si Vince. Naalala niya ang reaksyon ng pulis nang marinig ang pangalan ng school. Ang paraan ng pag-dismiss ng mga ito. Payo na huwag nang gumawa ng gulo. Biglang may malamig na pakiramdam na gumapang sa likod niya. Lena, sa tingin mo ba may nagpoprotekta sa school? Tumango ito ng mabagal. Posible. Kasi wala namang imposible basta may perang involved. Kayang pagtakpan kung anong gustong pagtakpan. Mga taong may pera o gagawin ng lahat para sa pera ang magtatago ng mga masasamang gawain nila. Napahawak si Vince sa ulo niya. So walang tutulong sa mga bata? Hindi ko sinabing wala, pero malinaw na hindi ang pulis. Napatingin si Vince sa direksyon ng school na makikita sa malayo. Kung ganun, anong gagawin natin? Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Mas malaking tulong. Media, mga abogado. Sisikapin kong kausapin ang isa sa donors ng foundation. Malakas ang pakiramdam ko na wala silang alam sa mga nangyayari sa loob ng school. Kaya lang kapag ganun, kailangan ko pang lumuwas ng Maynila para makausap sila. Nagkatinginan sila ni Lena. Pareho silang natatakot at hindi alam kung sino ang nasa likod ng lahat ng yon. Pero kung pababayaan lang nila, paano na ang mga bata? Sinong tutulong at mag-aahon sa paghihirap ng mga ito sa lugar na yon? Isang umaga, naglalakad si Vince sa koridor habang hawak ang kanyang notebook. Halos hindi siya nakatulog kagabi matapos ang nangyari sa police station. Habang papalapit siya sa classroom, napansin niyang may nakatayo sa labas ng pinto. Si Mrs. Aguirre. Nakahalukip-kip ang braso nito. Nakatitig sa kanya na parang matagal nang naghihintay. Mr. Cruz, malamig nitong sabi. Kumunot ang noo niya. May kailangan po ba kayo? Lumapit si Mrs. Aguirre ng 2 hakbang. Totoo bang pumunta ka sa police station kahapon? Naniga si Vince. So alam ninyo, sumagot ka. Umigting ang kanyang panga. Ano? Alam niyo ang nangyayari rito? Kakampi niyo ang mga pulis at head ng mga social worker kaya wala silang ginagawa. Anong klaseng mga tao kayo? Anong ginagawa niyo sa mga bata rito? Biglang tumigas ang mukha ni Mrs. Aguirre.
Hindi ka dapat nakikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Baguhan ka pa lang dito. Hindi mo alam ang buong kwento ng mga batang ito. Napataas ang boses ni Vince. Hindi ko kailangang malaman ang buong kwento para malaman na may mali kayong ginagawa sa kanila. Puro sinasabi nyo na dahil sa trauma kaya ganyan sila. Pero baka naman kayo ang nagdadala ng trauma sa kanila. Napatingin ang ilang estudyante sa koridor. Mukhang nagulat ang mga ito na sinisigawan niya si Mrs. Aguirre na dapat ay nire-respeto roon. Subalit wala na siyang pakialam. Hindi niya irerespeto ang mga taong hindi marunong rumespeto ng iba. May mga batang may pasa, dagdag pa ni Vince. May mga batang gutom. May mga batang takot sa inyo. Yan palang maling-mali na kayo. At huwag niyong sabihin sa akin na parusa niyo yan at disiplina. Dahil hindi ganyan magdisiplina ng mga bata. Mahigpit ang tingin ni Mrs. Aguirre sa kanya. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Bakit? Sagot ni Vince. Bakit ako mag-iingat sa masasamang taong katulad nyo? Ano? Hindi mo kayang marinig kasi totoo. Lahat ng nakikita ko totoo. Lumapit pa ang babae. Kung gusto mong manatili sa trabaho mo, itigil mo ang pag-iimbestiga. Natigilan si Vince. Tinatakot nyo ba ako? Alam ko ang ginagawa nyo. Alam ko ang ginagawa nyong pananakit sa mga bata. Mga demonyo kayo. Nanlaki ang mata ni Mrs. Aguirre. Mag-ingat ka sa salita mo. Hindi, sigaw ni Vince. Hindi ako mananahimik. Lahat ng baho nyo ilalabas ko. Tingnan natin kung sino ang matatakot. Naging malamig ang ekspresyon ng babae. Binalaan na kita, Mr. Cruz. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Napangiti si Vince ng mapait. Hindi nyo rin alam kung gaano katigas ang ulo ko. Tinitigan siya ni Mrs. Aguirre ng matagal. Pagkatapos ay sinabi nito ng mahina ang mga salitang para na ring banta. Makinig ka sa akin. Kung mahalaga sa iyo ang buhay mo at ayaw mong maulila ang mga mahal mo sa buhay, tumigil ka na. Nanigas sandali si Vince. Doon niya naalala ang kanyang ina at anak na naiwan sa Maynila. Ayaw niyang madamay ang mga ito. Ayaw niyang may mangyaring masama. Pero nandoon na siya at halos magmakaawa ang mga bata. Gusto na niyang putulin ang paghihirap ng mga ito. Pakiramdam niya, dinala siya roon ng pagkakataon at ng Diyos para tulungan ang mga batang hindi maisalba. Tinawanan niya si Mrs. Aguirre para itago ang takot na gumagapang sa kanya. Banta na ba yan, Mrs. Aguirre? Hindi sumagot ang babae. Sa halip ay naglakad na ito palayo sa koridor. Naiwan si Vince na galit na galit. Huminga siya ng malalim. Hindi ako matatakot. Ilalabas ko lahat ng mga ginagawa niyo rito. Pagkatapos ay naglakad siya ng diretso sa administration building. Kumatok siya sa opisina ni Sister Magdalena. Pasok, sabi ng pamilyar na boses. Binuksan niya ang pinto. Nasa likod ng mesa ang madre. Maayos ang postura at may hawak na rosary. Ngumiti ito ng banayad. Mr. Cruz. Magandang umaga, sister. Napangiti ito lalo. Maupo ka. Hindi umupo si Vince. Sister, kailangan natin mag-usap. Napansin ng madre ang galit sa mukha niya. Ano ang problema? May mga nangyayaring pagmamalupit sa mga bata dito. Hindi nagulat si Sister Magdalena. Hindi rin ito nagtanong. Sa halip, dahan-dahan itong inilapag ang rosary sa mesa. At saan mo narinig yan? Umigting ang panga ni Vince. Sa mga bata mismo. May mga pasa sila. May nagsabi na rin sa akin at pumunta ako sa pulis. Ngumiti ng bahagya ang madre. Ano ang sinabi ng pulis? Wala, hindi sila kumilos. Siguro dahil may nagpoprotekta sa school na to. Alam mo ba ang ginagawa ng mga staff at teachers dito? Si Mrs. Aguirre, pakiramdam ko ay siya ang may pasimuno sa lahat ng to. Nanatiling kalmado si Sister Magdalena. Mr. Cruz, alam mo ba kung gaano karaming batang nailigtas ang St. Gabriel? Mga batang iniwan, mga batang may trauma, mga batang walang pupuntahan. Dito pinapakain namin sila, pinag-aaral namin sila at binibigyan ng tirahan. Lumapit si Vin sa mesa. Hindi niyo pwedeng gamitin yon.
para itago ang mga ginagawa ng administrators, staff, at ng mga teachers nyo rito. Sabihin mo nga sa akin, pinagtatakban mo ba ang lahat ng to? Kasali ka ba sa mga nangyayari? Dahil kung oo, nakakadismaya ka. Madre ka pa naman. Ngumiti ang madre. Isang malamig na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Minsan, sabi nito habang hinahawakan ng rosary, kailangan ng disiplina ang mga bata. Disiplina? Sigaw ni Vince. Walang pagdidisiplina sa pananakit, pananamantala at paggutom sa mga batang nangangailangan ng kalinga. Matamis pa rin nang ngumiti si Sister Magdalena kahit gigil na si Vince sa sobrang pagsigaw. Ang mga batang may trauma ay mahirap kontrolin. Kung minsan, kailangan silang turuan. Ang Diyos mismo ay nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Hebreo chapter 12 verse 11. No discipline seems pleasant at the time but painful. Nanlaki ang mga mata ni Vince. Ginagamit niyo ang Diyos para i-justify tong mga kasuklab-suklam niyong ginagawa. May hinahon pa rin nang ngumiti ang madre. Hindi, ginagamit ko ang katotohanan. Hindi to katotohanan. Baliw ka, bulyaw ni Vince. Mr. Cruz, ang mundo ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Kung aalis ang foundation na sumusuporta sa school, kung magsasarang St. Gabriel, saan pupunta ang mga batang yon? Sa kalsada? Sa mga nananakit na pamilya? Sa gutom? Mas mabuti pa nga ang ginagawa namin para sa kanila. Diyos ang dahilan kung bakit ginagawa namin ito. Napaatras si Vince. Hindi siya makapaniwala. Sa una, akala niya walang alam si Sister Magdalena. Pero ngayon malinaw na alam talaga nito at pinoprotektahan pa. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Halos hindi niya maramdaman ang sahig habang naglalakad sa koridor. Wala siyang ibang maramdaman kundi galit, takot at pagkasuklam. Pagdating sa labas ng building, huminga siya ng malalim. Kailangan ko ng tulong. Isang donor sa foundation na nakilala niya noong nasa Maynila pa siya. Isang taong may impluwensya. Doon siya hihingi ng tulong dahil pakiramdam niya wala itong alam sa lahat ng nangyayari. Babalik ako sa Maynila, sabi niya sa sarili. Ilalabas ko ang lahat ng to. Naglakad siya palayo sa administration building. Hindi niya napansin na may isang aninong sumusunod sa kanya mula sa likod ng puno. Habang naglalakad siya sa gilid ng campus, naramdaman niya ang hangin na biglang tumahimik. May narinig siyang mahinang yabag sa likod niya. Napalingon si Vince pero huli na. Isang matigas na bagay ang tumama sa likod ng kanyang ulo. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Napahawak siya sa ulo. Bago siya tuluyang mawala ng malay, nakita niya ang maliwanag na langit na parang sinasabihan siya na hindi pa yon ang katapusan. Unti-unting nagmulat ng mata si Vince. Parang umiikot ang mundo sa sobrang sakit ng kanyang ulo. May mainit na likidong dumadaloy mula sa kanyang sentido pababa sa pisngi. Aray! Sinubukan niyang igalaw ang katawan, ngunit agad siyang napangiwi. Mahigpit ang pagkakatali sa kanyang mga kamay. Anong... Bigla siyang napahinto nang maramdaman niya ang malamig na lupa sa ilalim ng kanyang likod. Amoy niya ang basang lupa at damo. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid. Madilim na pala at tahimik. Tanging kuliglig at hangin lamang ang maririnig. May narinig siyang nagbubungkal. Nanlaki ang mga mata ni Vince. Pinilit niyang iangat ang ulo. Sa ilang metro mula sa kanya, may lalaking nakatalikod. Hawak ang pala at patuloy na naghuhukay ng lupa. Hindi, usal ni Vince. Anong gagawin niyo sa akin? Biglang tumigil ang lalaki. Parang naramdaman na may nagising. Unti-unting lumingon ang lalaki. Sa mahina at dilaw na ilaw ng poste sa malayo, nakita ni Vince ang mukha nito. Mark, saad ni Vince, isa sa mga co-teacher niya. Nang makita nitong nakabukas ang mata ni Vince, ngumisi ito. Uy! Tumuwid si Mark at sumandal sa pala. Gising ka na pala. Mark, anong ginagawa mo? Tumawa si Mark. Sa tingin mo?
Tinuro nito ang hukay sa lupa. Malalim na yon, halos kasing haba ng katawan ng tao. Biglang lumamig ang buong katawan ni Vince. Hindi mo yan gagawin. Ginagawa ko na nga eh. Pasensya na at inutusan lang na ilibing ka ng buhay para hindi ka na makapagsumbong. Ngumisi si Mark. Grabe ka kasi Vince. Bakit ka pa nangialam? Sana nagbulag-bulagan ka na lang. Unang tapak mo pa lang dito, bantay ka na namin. Wala kaming magawa dahil isa sa mga donor ang nagpasok sa iyo rito. Pinilit ko mawala ni Vince sa pagkakatali. Mga bata yun, ginagamit niyo sila. Tumawa si Mark ng malakas. Yung klase ng tawa na walang kahit anong konsensya. Alam mo ba kung ilang taon na tong negosyo namin? Umupo si Mark sa gilid ng hukay. Hawak pa rin ang pala. Front lang ang school. Nanlamig ang dibdib ni Vince. Ano? Di mo ba napansin? Sabi ni Mark. Ang daming donation, ang daming foundation, ang daming pera pero walang nagbabantay kung saan napupunta. Mga walang hiya kayo. Mariin niyang sabi sa mga ito. Tumawa ulit si Mark. Hindi lang yan. Alam mo bang may mga kliyente na gustong-gusto ang mga batang bingi at hindi makapagsalita? Mas madaling takutin. Di sila makapagsumbong. Napaluha si Vince. Mga demonyo kayo. Si Sister Magdalena pa nga ang utak ng lahat. Siya ang nag-ayos ng lahat. Mga donor, mga permit, mga tao. Napailing si Mark. Yung mga donor na mayayaman, wala silang kaalam-alam. Donate lang ng donate. Wala na sigurong mapaglagyan ng pera. Para masabi lang na may mabuting ginagawa. Pero ang totoo, kami naman talaga ang masigit na nakikinabang. Dinuraan ni Vince ang mukha ni Mark. Saglit na natahimik si Mark. Pagkatapos, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Vince. Malakas siya nitong minura. Dumugo ang labi niya ng dahil doon. Napapikit siya sa sakit. Bakit kasi hindi ka nalang tumahimik? Sabi ni Mark habang hinihimas ang kamao. Wala nang sinabi si Vince. Napaluha na lang siya. Unti-unting pumatak ang luha sa lupa. Sa kanyang isip, lumitaw ang mukha ng kanyang anak na si Mia. Mama, sorry. Ang nanay niyang umaasa sa kanya. Kung mamamatay siya roon, walang makakaalam. Walang makakapagligtas sa mga bata. Patawad, pumikit na lang si Vince. Habang patuloy na naghuhukay si Mark, biglang may narinig siyang kaluskos mula sa likod ni Mark. Nakita niya na may mga anino. Napadilat si Vince. Sa dilim, nakita niya ang mga bata. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala. Nandoon ang ilang mga estudyante niya. Sa unahan ng mga ito, may mga dalagita rin. May hawak itong pala. Dahan-dahang lumapit ang mga ito at hindi yon napansin ni Mark. Abala ito sa paghuhukay. Inangat ng dalagita ang pala at buong lakas na tinamaan sa ulo si Mark. Napahinto ito pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Diyos ko, napahagulgol si Vince. Mabilis na lumapit ang mga bata na hindi niya estudyante. Sir, pinutol ng mga ito ang tali ni Vince gamit ang maliit na kutsilyo. Nang makalaya siya, agad siyang napaupo. Yumakap ang mga bata sa kanya. Umiiyak ang mga ito kaya yumakap siya pabalik. Bakit kayo nandito? Bakit? Nag-sign si Leah sa kanya. Ililigtas ka po namin. Napaiyak si Vince. Hindi dapat tumakas kayo. Sinasabihan siya ng mga batang tumakas na. Pero hindi niya gagawin yon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa mga bata pagkatapos niyang umalis doon. Hindi. Mahina niyang bulalas. Hindi ko kayo pwedeng iwan dito. Umiyak na ang mga bata at panay ang pagyakap sa kanya. Nagsenya sa kanya si Marco. Hanapin ka po nila. Papatayin ka. Hinawakan ni Vince ang mukha ng mga ito. Tumingin siya sa mga batang kayang makarinig sa kanya. Makinig kayo. Kailangan nilang isipin na patay na ako. Talian niyo si Mark at dalhin niyo sa lugar na alam niyong hindi siya makikita. Takpan niyo ang bibig. Humihinga pa yan. Nanlaki ang mata ng mga bata. Hindi natin siya papatayin. Pero tatakpan natin ang lupa para isipin nilang nandyan na ako. Pagkatapos magtatago kayo. Huminga siya ng malalim. Ako na muna ang tatakas. Tapos babalik ako. Isusumbong ko lahat. Napaiyak muli ang mga bata. Tumango si Vince.
Babalik ako, pangako. Ililigtas ko kayo mula sa impyernong to. Ilang oras ang lumipas, natapos nila ang plano. Natakpan ng hukay at nakatakas si Vince sa likod ng paaralan. Sugatan, marumi at halos hindi na makalakad. Ngunit tumakbo pa rin siya sa dilim hanggang makarating siya sa maliit na bahay ni Lena. Kumatok siya roon. Lena! Bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Lena nang makita siya. Diyos ko, Vince, anong nangyari sa'yo? Pumasok siya sa loob. Sinubukan nila akong patayin. Nanlamig ang mukha ni Lena. Ano? Lahat totoo. Mahina ang boses niya. Mas malala pa. Mabilis siyang dinala ni Lena sa mesa. Nilinis nito ang sugat sa ulo niya. Ang lalim nito. Napangiwi si Vince. Hindi tayo ligtas dito. Pupunta ako ng Maynila. Kailangan ko ng tulong. Sa donor ng foundation. Kung malaman nilang totoo, malaki ang magiging tulong nila para mabawi ang mga bata. Sasama ako. Saad ni Lena. Umiling si Vince. Hindi. Kailangan mong manatili dito para bantayan ang mga bata. Babalik ako. Hindi ako titigil hanggat hindi sila napaparusahan. Ilalabas ko ang lahat ng baho nila. Nasimulan na yon ni Vince. Alam niyang delikado pero wala na siyang pakialam. Gagawin niya ang lahat. Mailigtas lamang ang mga batang yon. Madaling araw nang makarating sa Maynila si Vince. Halos hindi na siya makalakad ng maayos. Pagod na siya pero hindi siya tumigil. Huminto siya sa tapat ng maliit nilang bahay. Ilang segundo siyang nakatayo roon habang nag-iipon ng lakas ng loob. Vince! Nanlaki ang mata ng kanyang ina. Ano yan? Anong nangyari sa'yo? Diyos ko anak, bakit may sugat ka? Lumabas din mula sa loob ang anak niyang si Mia. Papa! Tumakbo ito palapit at mahigpit na yumakap sa kanya. Napapikit na lang si Vince sa labis na pangungulila sa kanyang anak. Bakit may sugat ka po? Tanong ni Mia. Ngumiti si Vince kahit masakit ang ulo niya. Oo, okay lang si Papa. Pero hindi naniniwala ang kanyang ina. Huwag mo akong lokohin, halika nga dito, pumasok ka. Hinila siya papasok ng bahay at pinaupo sa lumang sofa. Anak, ano ba talagang nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Huminga siya ng malalim. Ma, sinasaktan po lahat ng bata ron sa school. Unti-unti niyang ikinuwento ang lahat. Ang takot ng mga bata, gutom, mga sugat, ang ginawa ni Sister Magdalena. Pag-atake sa kanya at pagtatangka na patayin siya. Habang nagsasalita si Vince, lalo namang namumutla ang kanyang ina. Diyos ko! Napahawak ito sa dibdib. Hindi pwede yan. Tigilan mo na yan at mapapahamak ka. Napatingin siya rito. Ma, hindi. Halos sumigaw ito. Pinatay ka na nila kung hindi ka nakatakas. Susunod, hindi ka napapala rin. Ma, may anak ka. Bulalas ng kanyang ina. Tinuro nito si Mia. May pamilya ka. Isipin mo naman ang kaligtasan mo. Huminga ng malalim si Vince. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. At ano mama, habang buhay na matatakot at kakainin ang konsensya ko. Pinagtulungan ng mga bata para iligtas ako. Nangako ako sa mga bata na sila naman ang ililigtas ko. Kung hindi ako lalaban, sinong lalaban para sa kanila ma? Napaluha si Aling Rosa. Anak, hinawakan niya ang kamay nito. Kung hindi ako titigil ngayon, habang buhay akong kakainin ng konsensya ko. Sa huli, napahagulgol na lamang ang kanyang ina. Ang tigas ng ulo mo. Bahala ka na pero mag-iingat ka. Tumango si Vince. Opo. Kinabukasan, nagpunta na nga siya sa donor na nagpasok sa kanya roon. Sumakay siya ng jeep at taxi hanggang makarating sa isang malaking building sa Makati. Sir, may appointment po ba kayo? Umiling si Vince. Kailangan ko lang pong makausap si Eduardo Villanueva. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok na siya. Sir, pinapapasok na po kayo. Pumasok siya sa elevator. Pagdating sa opisina, malawak ang silid. Nakaupo sa mesa ang isang lalaking nasa 60 taong gulang. Mr. Cruz, nagulat ako na pumunta ka rito. Hindi ba't may trabaho ka na sa foundation? Tanong nito.
Napansin agad nito ang sugat sa ulo ni Vince. Ano ang nangyari sa'yo? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Vince. Sir, may sindikato po sa school. Sa loob ng foundation. Napakunot ang noon nito. Ano? Mga bata po ang biktima. Mga guro at administrator ang gumagawa. Tahimik ang buong opisina habang ikinikwento ni Vince ang lahat. Habang tumatagal, lalong tumitigas ang mukha ng matandang donor. Hindi. Mahina nitong sabi. Talagang ginagawa nila yon sa mga batang tinutulungan namin. Tumango agad si Vince. Bigla itong tumayo. Hindi pwedeng nangyayari yan sa ilalim ng foundation namin. Anika, tawagan mong iba. Lahat ng donors, I need them now. Pagkalipas ng 30 minuto, may 5 ng mayayamang negosyante sa opisina. Tahimik ang mga itong nakikinig kay Vince. Pagkatapos ng kwento, isa sa mga ito ang napamura. Ginagamit nila ang mga bata? Tanong pa ng isa. Hindi ako makapaniwala. Kapag bumibisita kami ron ng pamilya ko taon-taon, wala naman kaming napapansin na kakaiba. Tumango ulit si Vince. Dahil tinatakot po nila ang mga bata. Parang awa na po ninyo. Tulungan niyo po ang mga bata. Hindi po napapabuti ang kalagayan nila. Impyerno na ho ang dinadanas nila roon. Tumawag na ang isang donor ng kilala nitong general. Ang mga ito ang nagplano at nagpadala ng SWAT team. Habang nire-rescue ang mga bata, panay ang panalangin niya na sana ay walang masaktan. Nang lumabas ng building, nakita niya si Sister Magdalena na masama ang tingin sa kanya. Lahat ng staff doon, hinuli at sinakay sa van. Sa investigasyon, nalaman na hindi pala talaga madre si Magdalena, kundi isang leader ng maliit na sindikato. May trabaho akong ibibigay sa'yo, saad ni Eduardo Villanueva. Kailangan namin ng head para sa foundation. Pagkatapos ng mga nangyari, nahihirapan na kaming magtiwala. Kaya balak sana namin na ikaw na lang ang mamahala roon. Umawang ang kanyang bibig. Sir, ngumiti sa kanya si Eduardo. Tinanong namin ang mga bata at sinabi nilang sa'yo sila komportable. Hindi ka lang naging teacher sa kanila, naging tatay ka na rin para sa kanila at tumayo para maligtas silang lahat. Kaya kung may nararapat sa posisyon na yun, di ikaw na yun. At huwag ka mag-alala, magkakaroon ng relocation ng mga bata para makapagsimula ulit sila. Dahil doon, tinanggap niya na ang trabaho. Wala naman kasing ibang gagawa. Siya ang kumuha ng mga tao na kailangan. Maging Selena, sinama na rin niya sa isa sa mga administrator dahil alam niyang may malasakit ito para sa ibang tao. Sinama na rin niya ang kanyang ina at anak. Si Mia, tuwang-tuwa nang makilala ang mga bata roon. Anak tayo lahat ni Papa? Mabait ang Papa ko? Nakangiting sabi ni Mia habang naglalaro kasama ang mga bata. Mahinang tumawa si Vince, pinagpatuloy niya ang pag-aayos ng lamesa. May boodle fight kasi sila ng umagang yon. Naisip niya na tuwing Sabado ng umaga, mag-boodle fight ang mga bata para magkaroon ng interaction. Halina kayo, kumain na tayo. Si Ana ang mag-lead ng prayer, nakangiting sabi ni Vince. Pagkatapos manalangin, kanya-kanyang kain na ang mga ito. Nakita niya si Lena at hindi niya napigilang subuan. Oy, si teacher ang sweet sa asawa niya. Bulalas ng isang estudyante na sinundan ng mga nang-aasar na iba pa. Tumawa si Vince at sinubuan din ang mga batang nasa tabi niya. Magsitigil, nanliligaw pa nga. Baka mabasted at maasar sa inyo sa Lena. Puno ng tawanan ang hapag. Maya-maya'y lumapit na rin ang ibang staff at nagsimula ng kumain. Sobrang laki ng ipinagbago ng lahat. Hindi siya makapaniwala na ang simpleng trabahong tinanggap niya magdudulot ng ngiti at saya sa mga batang naisalba ni Vince mula sa pagdurusa. Ang kwentong ito ay paalala na kahit gaano kalakas o katagal ang kasamaan, may mga taong handang tumindig para sa tama. Kaya sana ay piliin din nating tumindig kung saan ang tama. Tinuturuan tayo ng kwento na ito na huwag ipikit ang mga mata sa maling nangyayari sa paligid. Lalo na kung may naaapi at walang boses. Kapag pinili nating kumilos at panindigan sa katotohanan, nagiging liwanag tayo sa dilim at nagbibigay pag-asa sa mga taong nangangailangan ng tulong.
Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.